Dagsa mga Katoliko sa mga simbahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayong linggo ng Palaspas. Ang simbahan Katolika may paalala naman sa mga nananampalataya ngayong Semana Santa. Narito ang report. Iwinawagayway ng mga deboto ang mga palaspas habang binabasbasan sa labas ng Quiapo Church sa Maynila. Ngayong linggo ng palaspas ang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Napuno rin ng mga deboto ang San Roque Cathedral sa Caloocan. Ang misa kaninang umaga, pinangunahan ni CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Dagsa rin ang mga deboto sa Baclaran Church sa Parañaque. Marami rin na nagpabasbas sa palaspas sa Iloilo, Negros Oriental, Dagupan City, Davao City, Iligan City, at iba pang probinsya. May paalala naman ng simbahan sa mga nagsasabing swerte o anting-anting ang mga palaspas. These palaspas or these pumps, no, they have no magical powers. It doesn't guarantee us ma-spare kita sa calamities or it will give us physical healing. But it's on the it's on the faith of the one holding these branches, holding these leaves. Mensahe naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Hindi lamang yung pagdadala ng palaspas ang mahalaga dito. Mahalaga dito yung pagbubukas natin ng kalooban natin para tanggapin natin si Jesus. Si Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa mga Katoliko na magsilbing liwanag ng isa't isa at ipakita ang kabutihan at hindi pagiging makasarili. Sa pagninilay sana raw ay maipakita sa ating mga gawa ang pagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Nakaalerto ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan sa pagdagsa ng mga turista sa Boracay ngayong Semana Santa. Nag-inspeksyon ng alkalde ng Malay para tiyaking malinis ang beach. Sinita rin niya ang ilang nagtitinda sa dalampasigan at pinatanggal ang mga istrukturang nakaharang sa daan. Nakahanda na rin ang Malay Municipal Police Station para i-deploy ang mga magbabantay sa seguridad ng Boracay. Nagsagawa ng rain calling ritual ang mga taga-barangay Bontoc Ili sa Bontoc Mountain Province. Ang ritual na tinatawag na Manerwap, ginagawa nila bilang pangontra sa matinding tagtuyot at forest fires sa lugar. Kasama ang grupo ng kalalakihan o ato, umakyat sila sa bundok habang hinahampas ang daladalang kalasag. Nag-alay rin ang grupo ng karne, alak at dasal. Nagsayaw naman ang kababaihan. Dahil walang age limit ang pagnenegosyo, may programa ang gobyerno para bigyan ng livelihood package ang ilang senior citizen batay sa kanilang interes at kakayahan. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Senior citizen ka na ba pero ayaw na umasa lang sa pensyon? Retired na pero gusto pa rin ang pagkakaabalahang negosyo? Ilang tulad mo ang nagka-food cart business, naging retailer ng bigas o mananahi sa isang programa ng Labor Department at ng National Commission of Senior Citizens. Mula sa mga kagamitan gaya ng kaldero para sa parisan at mga sangkap, gaya ng mga noodles, lahat ipamimigay ng dole sa mga senior citizens na nais pang magtrabaho at maging produktibo. Hindi siya libre dahil kailangan patubuin mo eh. Di ba? And you have to be accountable. Kung lumago, dadagdagan pa nga ito eh. Binabagay ang negosyo sa hilig o kasanayan ng senior citizen. Si Christina halimbawa, karinderya showcase ang pinili. Masarap ako magluto. Tsaka maraming tao dun sa lugar namin na yung gusto nila yung mga lutong pagkain. Si Lola Irene naman, kaya pa ring manahin ng kortina at kumot kahit 74 anyos na. Dati po nananahi ako sa Quezon City. Kaya pa po. Nagsusumba pa po ako. Food cart business naman ang pinili ng 78 years old na si Lola Saturnina. Malaking bagay po ito para sa akin. Makakatulong po ito kasi wala po kasi akong pinagkakakitaan. Ilan lang sila sa 300 nakatanggap ng kabuhayan package sa Maynila. Gusto nating maipakita na kung ang seniors ay kakayod, maging productive pa, hindi na nga kailangan ng ayuda kung may trabaho eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.